Bawat buhay ay may sariling kwento. Bawat kwento ng buhay may panimula at wakas. Ngunit habang nagpapatuloy ang buhay, may panibagong yugto ang magbubukas. Bawat yugto ay may sariling kulay at alaalang tumatatak sa buhay kailanman. Sa kwento ni Inkoy, ating himayin ang natatanging kwento ng kanyang buhay bilang albularyo. At kung paano niyang malugod na tinanggap at tinahak ang buhay bilang isang albularyo. Kung paano niyang nilabanan ang kasamaan at kung paano sinubok ang kanyang tatag at tiwala na nasa taas. Taong 1962, nang yayain sila ng kanilang tiyo Malbar na magbakasyon sa Palawan. Katatapos lamang noong may libing ng pinakamatandang albularya ng Iloilo na si Lola Pepay, ang kanilang albularyang lola na dinarayo pa maging ng mga mayayamang angkan galing Negros at Cebu upang sila lamang ay magpagamot. At dahil siyang paborito nitong apo, ay sa kanya nito iniwanan ng mga gamit nito sa panggagamot. Malugod niyang tinanggap ang mga bagay na yon, ngunit itinago lamang din dahil hindi naman niya alam kung paano gamitin ang mga yon sa panggagamot. Umaasa na lamang siyang balang araw ay mabubuksan pa rin niya ang mga ito at magagamit. Dinala niya ang mga bagay na yon patungo sa Palawan. Dahil baka tulad ng kanyang tiyo Malbar, baka bigla na lamang siyang magdesisyon na doon na nga tuluyang manirahan. Sa kasabikang makita ang lugar ay halos buong angkan na at mga pinsan niya ang sumama. Iniwanan ng trabahong panggagapas ng tubo. Dahil ang sabi ng kanilang tiyo Malbar, mas mabilis ang pera sa kanilang pupuntahan. Tuturuan ko kayong mangisda. Saka maraming lupain na walang nagmamayari na pwede niyong sakahan. Maging masipag lang kayo. Tiyak na mabilis ding aasenso ang buhay niyo katulad ko. Masipag naman po kami, Tiyo Malbar. Madali ako yayaman doon kung magkakataon. Sabat ng pinsan niyang si Rosing. Totoo yan, Tiyo Malbar. Kaso kahit anong sipag namin, kung sentimo lamang ang kita namin sa araw-araw, hindi talaga kami aasenso. Kaya dito sa Palawan, susubo kami ng panibagong buhay at panibagong hanap buhay. Malay natin, di ba? Dito kami suswertehin kagaya mo. Kaya nga pinanganak tayong mahirap. Kaya dapat magsumikap tayo at maswerte na isa na tayo sa unang nakadiskubre sa lugar na ating pupuntahan. Malapit yun sa dagat, sa kabila naman malawak na sakahan. Kaya wala tayong pagsasayangan ng oras. Yung mga kuyunin na siyang mga natibong tao sa lugar na ating pupuntahan, mababait naman sila, mapagbigay at marunong ding makisama sa kapwa. Yung malawak na lupain nga na ginawa kong palayan ngayon, pinagbarteran ko lamang yun ng tabako. May isang salita sila. Hindi sila yung tipo ng mga taong binabawi ang nabitiwan ng salita. Ayos makapagbarter nga din ng maraming tabako. Marami akong baon na tabako dito. Saka marami din akong baong buto para itanim. Masaya ang kanilang pag-uusap at parehong sabik na marating ang lugar. Hindi nga nagsinungaling ang kanilang tiyo Malbar. Dahil pagdating nila sa mismong lugar ay napahanga sila dahil halos gubat pa't walang kabahay-bahay. Ang mga kabahayan ay nasa gilid ng dagat malimit, ngunit kaunti lamang din. Madalas mga kuyunin at pamilya pa lamang nila galing Negros ang nakahalo sa mga kuyunin. Gayunpaman ay mababait ang mga ito sa kanila. Naging hanap buhay agad nila ang pangingisda. Sumasama sila sa kanilang tiyo sa lawa at sa iba pang mga kapitbahay na kuyunin. Hindi nga nagsinungaling ang kanyang tiyo Malbar. Ang daming malalaking isda ang kanilang naging huli unang gabi pa lamang ng pagsama niya sa laot. Naging sunod-sunod yon hanggang sa makaipon siya at makabili ng malawak na sakahan sa mga natibong kuyunin. Ngunit biglang naging bangungot ang kanilang buhay sa sityong yon nang sunod-sunod na namatay ang kanyang pinsan dahil sa malaria. Tiyo, nakakatakot naman pala dito. 2 na sa pinsan ko ang namatay dahil sa malaria. Ngayon inaapoy na naman ng lagnat ng Kuya Amboy. Paano natin gagamutin ng kuya? Paano kasi? Bakit kasi hindi mo na lamang binuhay sa dugo mo ang kapangyarihan na iniwan sa'yo ng Lola Pepay? Tiyo, bata pa po ako. Hindi yata bagay sa aking maging albularyo. Dapat ba kung maging albularyo kay uugod-ugod ka na dapat? Meron ngang 8 taon lamang naging mahusay na albularyo na kasi ginusto niyang matuto kasi ginawa niyang idolo ang kanyang lolo.
Tiyo, ayoko. Ang alam ko kasi kay Lola Pepay may kausap pa siyang mga elemento. Naku, ano kaya itsura ng mga yun? Ayoko, tiyo. Huwag ka naman ganyang kaduwag, Inkoy. Isipin mo naman ang buhay ng mga nakapaligid sa'yo. Ikaw na lamang ang pag-asa namin at ng maraming kuyunin na narito. Sila man ay nangangailangan ng isang katulad mo. Pakiusap buhayin mo na ang kapangyarihan ng isang albularyo sa dugo mo. Hindi siya sumagot, ngunit naguguluhan at hirap magdesisyon. Isa sa ikinatatakot niya ay baka kung hindi rin siya kagalingan at baka sa mismong panggagamot niya'y mamatay ang pasyente. Ngunit kailangan niyang magbakasakali. Sa nanganganib na buhay ng kanyang Kuya Amboy, hindi siya pwedeng tumunganga lamang. Gayong may magagawa naman siya dahil hawak niya at ipinamana naman sa kanya ng yumaong lola ang mga gamit nito sa panggagamot. Alanganin niyang binuksan ng maliit na kahon na lagayan ng mga gamit ng kanyang lola. Kasama roon ang itim na libreta, medalyong ginto at respiko. Lahat ng yun ay hindi niya alam gamitin, kaya malaking problema yon kung paano niyang gagamitin sa panggagamot. Bakit kasi hindi na lang ako nakinig kay Lola noon? Sana inaral ko na lamang noong buhay pa si Lola. Paano ko tuloy ito mapapagana? Tanong niya sa kanyang isip. Nakaupo lamang siya sa harapan ng mga gamit na yon. Ikinalat pa niya ang mga yon sa kanyang harapan. Ang medalyon at respiko ay sinubukang isuot, ikinabit sa kanyang leeg. Ramdam niyang init ng mga ito ngunit iyon lamang, bukod pa ron ay wala na. Nakatulog na lamang siyang nakaupo sa mga gamit niyang yon. At hindi pa man siya tuluyang nilalamon ng antok nang biglang may bumungad sa kanyang harapan. Teka lang, panaginip ba ito? Sino ka? Anong ginagawa mo sa panaginip ko? Anong panaginip? Malamang hindi ito panaginip dahil ako talaga ang gabay mo. Ako ang laging nakabantay sa iyo sa bawat oras, lalo na sa panahong nasa bingit ka ng kamatayan. Talaga? Ikaw ang aking gabay? Isang anghel? Bakit nasa bingit ba ako ng kamatayan ngayon? Papaslangin ba ako? Grabe namang mga tanong yan, ang dami. Ako si Amita. Ako ang gabay mo simula kabataan. Ako ang laging pumuprotekta sa iyo sa mga sandaling nasa kapahamakan ng iyong buhay dahil mahaba pa ang iyong kandila at may malaking misyon ka pa sa mundong ibabaw. Ang pagiging manggagamot o albularyo, yun bang misyon ko? Matutulungan mo ba ako sa ganung bagay? Oo, yun ang misyon mo, kaya kailangan kitang gabayan. Nakita ko na malaki ang problema mo, kaya oo, matutulungan kita sa ganung bagay. Noon kasing hawak ito ng lola. May mga nakakausap siyang mga elemento. Mukhang ang mga yun ay katubang niya sa panggagamot. Nasaan na kaya ang mga yun? Hindi ko rin alam. Marahil pag-alagala naghahanap ulit ng pwedeng tulungan dahil gusto nilang makabawi. Pero ewan ko na lamang sa mga elementong yan. Ang alam ko ay kahit maubos pa nilang mailabas ang kanilang kapangyarihan para manggamot at gumawa ng iba pang kabutihan, mukhang malabo pa yun sa kaluguran ng Diyos. Paano yan? Sino pa ang tutulong sa akin kung hindi sila? Maaari akong tumulong sa iyo. Kung ganun, hindi na makakatulong pa sa akin ang mga gabay na elemento ni Lola. Hindi ko naman sinabi na hindi sila tutulong. Ang sabi ko lang naman ay kahit anong gawin nilang pagtulong, hindi na matutuwa pa ang Diyos. Sa impyerno pa rin ang hatol para sa kanila pagdating ng araw. Bakit ka nga ba nagpakita sa akin kung ikaw ang aking gabay? Bakit sa titagal-tagal ng panahon, ngayon ka lang nagpakita sa akin? Dahil ngayon mo lang kailangan ng aking tulong. Nakikita ko nahihirapan kang aralin lahat ng karunungan at kapangyarihan na bilin sa iyo ng iyong lola. Tama, nahihirapan nga ako. Matututunan ko pa ba to? Tutulungan mo ba ako? Oo naman, tutulungan kita dahil kailangan. Dahil malaki ang misyon mo sa lugar na ito pagdating ng araw. Kung ganun, nakadesenyo talaga na papunta ako sa lugar na ito. Oo, dito ang iyong misyon. Malaking misyon sa buhay, Inkoy. Agad nitong binuksan ang itim na libreta. Nagliliwanag ito nang iniharap nito sa kanya ang bagay na yon. At nagtaka siya dahil hindi naman ito mahirap basahin at intindihin. Lahat ay tungkol sa panggagamot at pagkontra sa mga gawa ng dilim. Kinabukasan ay parang normal at walang kahiwagaang naganap. Maliban sa napansin ng kanyang tiyo Malbar. Bakit sobrang liwanag ng kwarto mo kagabi, Inkoy? Wala namang kuryente sa baryo natin. Maliwanag ang kwarto ko, tiyo. Paano nangyari yun? Maaga ko namang pinatay ang lampara. Hindi yun liwanag ng lampara.
Mas maliwanag pa yon sa buwan. Basta kakaibang liwanag. Kaya nga nagtaka ako dahil wala naman tayong kuryente. Hindi ko alam tiyo, baka panaginip nyo lang po. O baka naman ay namamalikmata ka po. Paanong namamalikmata? Naghahapunan pa lamang ako ng mga sandaling yon. E di maaga pa pala, paano nangyari yun? Naingkanto ba tayo tiyo? Loko-loko, tinakot mo pa ako. Matatakotin ka pala tiyo. Tinawanan niya pa ito habang iiling-iling. Bigla niyang naalala ang kanyang kausap na Anghel de la Guardia. Hindi kaya ito ang nagliliwanag kagabi. Dahil kahit sa harap niya sobrang liwanag nito, maging ang balat nito at damit ay tila umiilaw, ngunit hindi niya na ikinuwento sa kanyang tiyo ang tungkol sa anghel. Nilihim niya yon sa kanyang tiyo Malbar. Sinubukan niyang gamutin ang kanyang kuya matapos ang gabing yon ng kanyang unang pag-aaral ng panggagamot espiritual at pisikal gamit ang orasyon. Nilagay niya sa noo ng kanyang kuya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay may inusal na orasyon. Nakita niya kung paano nagliwanag ang kanyang mga kamay. Kaya doon siya napatitig. Hindi siya sigurado kung nakikita din ito ng kanyang kuya Amboy. Dahil dalawa lang naman sila sa silid ng mga sandaling iyon. Makalipas lamang din ang ilang sandali ay nagising na ang kanyang kuya Amboy na tila ba wala nang iniindang sakit. Nang kapain niya ang noon nito ay wala na itong lagnat. Maaliwalas na rin ang mukha nito. Ayos biglang gumaan ang pakiramdam ko. Wala nang masakit sa buo kong katawan at ulo. Salamat naman kung ganun kuya. Pinakaba mo ko ng sobra. Dapat kumain ka ng marami para makabawi ka ng lakas. Sobrang payat mo na rin kasi Teka lang, kaninong kamay yung dumampi sa noo ko kanina? Akin po kuya, yun ang paraan ng panggagamot ko sa iyo. Sabi sa akin ng aking gabay, doon ilalabas ang enerhiyang galing sa aking isipan. Talaga, nagliliwanag yung kamay mo kanina. Kaya hindi ko mabuksan agad ang mga mata ko dahil nakakasilaw ang liwanag ng iyong kamay. Yun yata ang kapangyarihan mo Totoo po kuya, naramdaman mo yun. Pero hindi ko naman nakitang nagliwanag ang kamay ko Wala rin akong ibang naramdaman ng mga oras na ginagamot kita. Talaga ba? Patingin nga ng kamay mo, baka muling magliwanag. Inuwa pa nito ang kanyang kamay. Tinignan kung may kakaiba ngunit wala. Paano kaya yun? Nakita ko yun Bakit parang wala naman ngayon? Kuya, gumagana lang yata ang kapangyarihan kapag may ginagamot akong may sakit. Kagaya na lamang ng ilang araw ka nang nakaratay. Kaya pala, ganun nga siguro. Grabe, ang swerte mong nagkaroon ng kapangyarihan ganyan Hindi ko nga sana gustong buksan ng kaalamang ito kuya, kung hindi lang dahil sa iyo. Mabuti na lang pala nagkasakit ako. Sayang ang kaalamang yan, marami kang matutulungan yan pagdating ng araw, Inkoy. Sambit ng kanyang kuya. Nagsimula yun upang pasukin niya ang mundo ng pagiging albularyo. Sa paglipas ng maraming dekada, dumarami na rin ang mga taong naninirahan sa lugar. Taong 2000, isang angka ng bagong lipat sa kanilang baryo. Mula sa lolo hanggang sa apo kaya matatawag na isang masayang pamilya. Nabili nito ang bahay na katapat ng bahay ni Lolo Ingoy. Minsan ay napapaisip siya kung binigyan niya ng oras ang buhay pag-ibig nun. Siguro ngayon ay may apo na rin siya. Masyado siyang naging focus sa kanyang misyon, ang panggagamot. Gayunpaman ay hindi niya pinagsisihan ang bagay na iyon dahil alam niya sa kanyang sarili na marami siyang taong natulungan. Marami siyang buhay na nailigtas at sa ganoong bagay pa lamang ipakiramdam niya ay nabuo na niya ang kanyang misyon sa buhay. Kagaya sa mga oras na iyon, maaga pa lamang ay nakapila na ang mga pasyenteng nagtitiwala sa kanyang kakayahan sa panggagamot. Si Lebiste na nakatatlong sesyon na sa panggagamot nito sa kanya. Na-diagnose ito na may prostate cancer 2 taon nang nakararaan. Ngunit ramdam nitong walang pagbabago kaya naganap na ito ng isang albularyo. Mula sa isang bayan ay bumiyahe ito ng halos 2 oras sa lubak-lubak na daan. Marating lamang ang tagumparyong kinaroroonan ni Lolo Inkoy. Kumusta ang pakiramdam mo, Lebiste? Napakaliwalas na ng mukha mo ngayon Talagang nakikita ko na ang paggaling mo. Nakakatulog na ako na maayos ngayon, Lolo Inkoy. Hindi na rin ako umiihi ng dugo. Sobrang galing mong manggamot, Lolo. Hindi ko pinagsisihan na narating ko ang napakalayo at tagong baryong ito. Kasi hindi naman talaga kanser ang sakit mo.
Pinakulam ka ng babaeng minahal ka, ngunit tinalikuran mo. Bakit mo nga ba tinalikuran na lang basta yon? Hindi mo dapat ginagawa yon. Lolo, hindi ko naman talaga naging karelasyon yon. Mas malala kung lolokohin ko siya ng matagal, hindi ba? Kung nagalaw ko man siya dahil sa nalasing na rin niya ako, hindi ko kasalanan lahat ng yon, kagagawan niya yon. Naniniwala ko sa iyo. Bakit? Hindi ka gagaling kung puro kasinungalingan. Mukhang ang mahal na mahal ka lang ng babaeng yon. Desperado kang makuha. Ganun po ba? Salamat naman at dito ako napadpad. Pahamak talagang babaeng yon. Mamamatay pa ako ng maaga dahil sa kalukuhan niya. Pag iyon nakasalamuha ko muli, yari siya sa akin. Iwasan mo na kamo. Ang ganyang babae ay angkan ng mga babaylan. Delikado. Kaya kung ako sa iyo, iwasan mo na. Nang sa gayon ay malayo ka sa kapahamakan. Tumango lamang ito. Muling sinimulan ni Lolo Inkoy ang panggagamot. Sa sandaling yun ay mas madali ang ginawa niyang ritual. Dahil ramdam niyang bumitaw na sa pakikipaglaban ang kalaban. Ramdam nito ang lakas ng kapangyarihan na taglay niya. Kaya 2 gamutan pa tuluyan nang nakawala sa dalit ng kulam ang binata. Balik ka dito sa Biyernes ulit. Konting-konti na lang, magaling ka na talaga, Lebiste. At utang ko sa iyo ang buhay na mayroon ako, Lolo Inkoy. Kaya nga hindi ko malilimutan ng pagiging magaling na albularyo mo. Ano ba yan? Hindi ka sa akin may utang. Sa Diyos. Siyang may likha at may bigay ng buhay sa atin. Sa Kanya yon. Opo, una sa lahat. Pero naging instrumento ka niya. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang kalimutan ng bagay na yon. Ay, salamat naman kung ganon. Masaya akong naging parte ng paggaling mo. Opo, Lolo. Sigurado ako marami ka pang matutulungan na tao. Napakagaling niyo po kasing albularyo. Ay, sos, binolo na naman ako. Pero lahat ng kagalingang ito ay galing sa taas. Sa Diyos. Wala rin akong ganito kung hindi dahil sa Kanya. Ginulugulo pa niya ang buhok nito habang nakatawa naman ito. Naging malapit sa kanya ang binatang pasyente dahil sa pagkakaroon nito ng pagkakataon na gumaling. Dahil na rin sa pagiging pabalik-balik nito sa kanyang bahay ay naging malapit din ang loob niya rito. Halos sa apo na nga kung ituring niya ito. Huling balik nito para magpagamot ng haragin ito ng matandang bagong kapitbahay ni Lolo Inkoy. Nagpakilala itong si Lolo Pax. Inalok ito ng libreng gamutan. Pasensya na po, napagaling na po ako ni Lolo Inkoy. Saka huling gamutan na po ngayon. Magaling na po ako. Maghanap na lang po kayo ng ibang pasyente. Ang kaso'y talagang si Lolo Inkoy yung pinagkakatiwalaan ng mga tao dito pagdating sa panggagamot. Naniniwala kayo sa matandang yan? Peking manggagamot yan. Makikita nyo, marami talagang anomalya sa panggagamot niyan. Kilala ko po si Lolo Inkoy. Nakalimang balik na ako. Saka bawat punta ko naman dito ramdam ko ang paggaling ko. Magaling siya manggagamot kaya hindi mo siya masisira pa sa akin. Kung tunay siyang magaling, isang gamutan lang magaling ka niya. Hindi yung bumalik ka pa ng 5 beses. Pinipirahan kayo ng matandang yon. Kita mo, babalik-balik ka. 5 balikan pa. Hindi ba niya naisip na napakalayo ng baryong ito? Pasensya na Lolo pero paraan lamang niya yun sa panggagamot. Hindi po siya namemera po. Kung ganun ay dapat mayaman na siya ngayon. Mahirap pa rin naman siya. Hindi siya naniningil sa kanyang panggagamot. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya anong pinipirahan niya ang mga pasyente niya? Masyado kayong nabulagan. Masyado kayong nagtiwala. Ang totoo ay niloko kayong lahat ng nakapila dyan. Kung ako sa inyo, lumipat na kayo dito sa akin. Dito siguradong isang gamutan lang gagaling ka na agad. Pasensya na po Lolo. Yung iba na lang pong kumbinsihin nyo. Paalam po. Saka tiyak din pala akong kahit ang iba'y hirap mong makukumbinsi Lolo. Pagsisisihan mo rin ang desisyon mong yan balang araw, lalapit ka din sa akin, magmamakaawa para magpagamot. Hindi ko po pagsisisihan lahat. Pasensya na po. Hindi ko gagawing lalapit sa inyo dahil kay Lolo Inkoy lang ako magtitiwala. Anong tingin mo sa akin? Hindi mapagkakatiwalaan. Wala naman po akong sinabing ganun. Pasensya na po. Agad itong pumasok sa bakuran ni Lolo Inkoy. Ramdam nito ang masamang titig ng matanda. Ngunit hindi yun pinansin pa ni Lebiste. Kinuwento agad nito kay Lolo Inkoy ang lahat. Hindi lang ikaw ang kanyang inabangan para gustong dalihin. Marami kayo, kaya lang hindi rin niya madali. Hindi niya ako kayang siraan sa mga tao dito dahil tumanda na akong albularyo dito sa lugar na ito. Naku, mukhang may inggit sa iyo ang matandang yun, Lolo.
Napakalaki ng inggit niya sa'yo. Ano pa nga ba, ngunit ang ganoong tao'y hindi dapat pinapatulan. Kaya kayo pinagpapala, Lolo, kasi ang buti ng puso nyo. Napakamaintindihin nyo pa. Hindi katulad niya na puro paninira sa kapwa, halatang malaki ang inggit lang eh. Wala ka namang makukuha sa pagkakaroon ng kaaway, Lebiste. Magkakaroon ka lang ng sakit ng ulo. At kung masamang nilalang pa yung nakaalitan mo, mas magiging komplikado pa ang lahat. Kaya mas maiging manahimik at huwag nang pumatol pa sa gulo. Ganyan din po ang gagawin ko, Lolo. Lagi ko yung iisipin. Habaan ng pasensya dapat. Oo, dapat ganyan. O siya, huling gamutan mo na ito. Kung tutuusin ay magaling ka na, pero sana huwag mo kalimutan na dalawin din ako dito minsan na. Opo naman, Lolo. Maatim ko bang hindi dumalaw sa inyo? Palagi talaga kitang dadalawin. Asyahan ko yan na, talagang mamimiss kita, kaya dalawin mo ako dito palagi. Opo, Lolo, pangako po yun. Napangiti siya habang sinusundan ng tingin ng binatang pauwi. Marami siyang mga pasyente na naging malapit na rin sa kanya at binibigyan siya ng kung ano-ano. Pero si Lebiste ay iba kung tumuring sa kanya. Para niya itong tunay na apo. Hindi niya inasahan na ito ang kasangkapan ni Lolo Pax upang sirain at ipamukang pera siya sa maraming pasyente. Muling ibinalik ang sakit nito. Hindi lang ito kundi ang iba pa. Lolo Ingoy, bakit ganito? Nangako ka sa akin na tuluyan na akong gagaling, di ba? Bakit ganito? Tuluyan ka niyang gumaling sa sakit mo, Lebiste. Pati ikaw, Doming. Saka itong batang ito na naingkanto. Anong nangyari at nandito na naman kayong muli? Ikaw lang din ang makakasagot sa katanungang yan. Pera lang yata ang habol mo sa panggagamot. Galit na wika pa ni Mang Doming. Ayusin mo naman ang pananalita mo, Mang Doming. Kahit kailan hindi ako naningil sa inyo, hindi ba? Pagtulong sa inyo sa lahat ng mga lumalapit dito sa akin. Yun ang tangi kong iniisip. Wala nang iba. Hindi nga. Pero ano kami? Mga makapalang mukha at hindi na lang magbibigay sa iyo. Ang mabuti pa ngay kay Lolo Pax na kami magpagamot. Hindi na rito. Alam na namin ang modus mo. Libre naman kayong tumungo sa ibang albularyo. Huwag nyo lang laitin at pagdudahan ng serbisyo ko sa inyo. Hindi ko ito ginagawa sa pera. Ginagawa ko ito dahil ito ang aking misyon. Sus, kayo pang galit. Kunwari magaling. Magaling magpaikot ng tao pala. Pera ang habol nyo. Ganyan kayong mga albularyo. Ano? Huwag mong lahatin. Yung inaakusa mo sa akin, yan din ang ihuhusga sa iyo ng nasa itaas pagdating ng araw. Tandaan mo yan. Halos atakihin na sa puso si Lolo Ingoy sa mga sandaling yon. Ngunit hindi niya kailangan patulan ng ganitong uri ng tao. Ang mahalaga ay malinis ang kanyang konsensya. Tanging si Lebiste ang naiwang nagtiwala sa kanya. Lahat ng mga ito'y lumapit kay Lolo Pax. Pilit niyang ipinapakita sa binata na hindi siya apektado. Sinuri niya ito't hindi nga siya nagkamali. Si Lolo Pax ang may gawa ng bagay na yon kay Lebiste at iba pang tinalikuran siya at doon mismo sa mga may gawa ng kasamaan lumapit. Paniwala ka ba kung sasabihin kong si Pax ang may gawa nito sa iyo, Lebiste? Siyempre po, Lolo Ingoy, dahil alam naman nating pareho na siya ang may inggit sa iyo. Ang sakit sa loob, Lebiste. Ginawa ko lahat para sa aking kapwa. Pero napagdudahan pa ako nang dahil sa kasamaan ng iba. Kaya nga po naaawa ko sa inyo, Lolo, kung may matutulong lang sana ako sa iyo. Huwag mo akong kaawaan, Lebiste. Nalulungkot lang ako pero ang katotohanan ay ihahayag din sa huli at matitikman ng matandang inggitin na yan ang tinatawag na masamang karma. Tama po yun, Lolo. Natural na sa tao ang masaktan. Pero tiyak din naman na mananagot ang dapat managot. Sana lang magsisi siya bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi ay sa kanya lang din ibabalik ang kasamaan niya. Naniniwala akong mapapatunayan niyo rin ang pagiging inosente niyo pagdating ng araw, Lolo. Lagi akong kumakapit sa kanya, Lebiste. Sabay turo niya sa itaas. Ngumiti naman si Lebiste sa kanya. Hanga sa lakas ng loob na mayroon siya na kahit siraan na siya ay buo pa rin ang loob niyang harapin ang lahat. Sinimulan niyang gamutin si Lebiste. Sinabi niya rito na huwag itong mag-alala dahil pananakot lamang at mababaw ang sakit na binigay ng matanda. Dahil balak lamang ng matandang si Pax na doon lalapit ang mga binigyan nito ng sakit. Gumaling din agad si Lebiste, ngunit ng gabing yon ay si Lolo Ingoy naman ang binigyan ng sakit.
Hindi siya halos makahinga dahil sa puso ang inaatake ng matanda. Napakawalang hiya talaga ng lalaki yon, humanda ka sa akin. Kung hindi ka titigil sa kasamaan mo, bibigyan kita ng aral na magpapatigil sa iyo. Tignan lang natin kung hindi ka pa madala. Bumangon siya't gumawa ng ritual para ibalik sa matanda ang ginawa nitong pag-atake sa kanya. Pilit din itong nilalabanan kaya sa huli ay sa apo nitong maliit na punta ang pinagpapasahang sakit. Napadilat na lamang si Lolo Inkoy mula sa pagre-ritual nang marinig ang anak na babae ni Lolo Pax. Humihingi ito ng tulong. Nailing na lamang si Lolo Inkoy. Hindi maiwasang maluha. Hindi niya kasalanan kung bakit napunta sa bata ang sakit na pilit niyang iniiwasan. Hindi naman sa kanya yon. Gawa iyon ng kasamaan. Kaya ibinalik niya at dahil nagmatigas ito'y napunta sa apowang sakit. Nagmamadaling dinala sa ospital ang bata sa kaya ng tricycle. Hindi siya sigurado kung ano ang kainat na ng bata. At kahit hindi niya kadugoy nag-aalala pa rin siya dito. Makalipas ang ilang sandali ay narinig niyang nagsisisigaw sa kanyang bakuran si Lolo Pax. Galit na galit ito sa kanya. Mas lalo lang sumidhi ang kanyang galit dito. Lumabas yung kumukulong dugo sa kaparehong matanda. Napakakapal ng mukha mo, matanda ka. Pagkatapos ng ginawa mong pagsira sa aking pangalan, ikaw pang may lakas ng loob na tirahin ako at ngayon bumalik sa apo mo. Ikaw rin ang may lakas loob na sugurin ako rito. Hayop ka, pagalingin mo ang apo ko. Kung hindi ay mas lalo pang titindi ang gagawin ko sa iyo. Naghahanap ka talaga ng katapat mong matanda ka. Mas lalo ring titindi ang balik sa iyo. Huwag mo akong tinatakot. Para mo na rin akong hinahamon. Napakayabang mo talaga, Inkoy. Porket ikaw ang unang naging albularyong nakilala rito. Di hamak namang mas magaling ako sa iyo. Magaling ka lang sa kasamaan ng tunay na misyon, hindi nakikipagkompetensya. Kung kinausap mo ko na maayos, pwede naman tayong magkaisa. Magtulungan tayong gamutin ng mga taong may sakit. Pwe, akala mo mapapaniwala mo ko sa kabait-baitan mo? Hindi, masama ka rin. Pareho lang tayo. Huwag mo kong daanin sa pagbabait-baitan na yan. Yan kasi ang ugali mo, matandang hukluban. Kaya ang hirap mong kausapin at paniwalain. Sa bagay, panig ka nga naman sa kadiliman. Dahil kung mabuting albularyo ka, hindi mo kayang bigyan ng sakit ang isang tao. Tapos ikaw lang din ang kungwaring gagamot. Sisirain mo pang kapwa mo albularyo para makuha ang atensyon ng mga tao. O atensyon nga lamang bang habol mo o gagawin mong hanap buhay. Wala ka nang pakialam sa kung ano ang gusto ko. Pagalingin mo ang apo ko dahil oras na may masamang mangyari sa kanya, magiging mortal na magkalaban tayong dalawa. Huwag mo akong takutin, Pax. Nag-iisa lang ako sa buhay ikaw. Mamamatay man ako ngayon, mamamatay naman ako may kabutihan sa puso. Ay ikaw, tiyak naman akong impyerno ang talagang bagsak mo. Banta at tinik ka talaga sa daraanan ko. Mamamatay ka na, hayop ka. Umusal ito ng orasyon sabay tutok kay Lolo Inkoy sa hawak nitong baton. Doon niya napagtanto na makapangyarihang babayla ng matanda. Matindi at malakas din sana ang kapangyarihan nito kung ginamit lamang nito sa kabutihan. Mabilis niyang kinontra ang lumabas na enerhiya sa baton nito gamit lamang ang orasyon na isinangga niya dito sa kanyang palad. Nagliliwanag ang kanyang palad nang itinapat niya sa baton at sa unang pagkakataon ay nasaksihan niya yon. Dati narinig niya lamang ito sa kanyang kuya na nagliliwanag ang palad habang ginagamot ito. Ngayon ay nakita na niya na aktwal at sa kanyang pakikipaglaban, iyon sa kapangyarihan ng kapwa albularyo, ngunit masama ang hangarin. Ramdam niyang nahihirapan sa kanyang lumaban sa kanyang kapangyarihan si Lolo Pax. Pulang-pula ng mukha at mga mata nito, kaya binato niya na ang huling naipong enerhiya dahilan para bumulagta ito sa lupa. Ang yabang mo, hanggang dyan lang din naman palang lakas na mayroon ka. Sige nga, ilabas mo ng malakas na kapangyarihang mayroon ka. Makapangyarihan ka, hindi ba? Ilabas mo. Hindi ako magpapatalo sa kagaya mo. Kalingkingin ka lang ng kapangyarihan na mayroon ako. Bigla nitong itinutok ang hawak na baton. Hindi niya yun napagandaan kaya siya naman ang bumulagta sa lupa. Maingat itong bumangon at humalakhak. Huwag ka magdiwang matandang hukluban. Tansyado ko na ang kapangyarihan na mayroon ka. Naunahan mo lang ako. Ang yabang mo pa rin, Inkoy. Ito pang sayo. Sanggain mo kung kaya mo.
Agad nitong itinapat muli sa kanyang dibdib ang baton nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil pakiwari niya ay pinipiga ang kanyang puso. Tama na ito, pwede ba? Wala tayo mapapala kung puro tayo away. Magtulungan na lang tayo. Maging mabuti ka na lang. Para naman kalugaran ka rin ng Diyos. Huwag kang makinig sa bulong ng kadiliman. Hinding-hindi tayo magiging magkaibigan. Hindi tayo talo. Hindi ako magiging kaibigan mo at katuwang mo sa panggagamot. Dahil may sarili akong diskarte. Mamatay ka na. Dahil ako ang bahala sa lahat ng mga taong sakitin sa lugar na ito at sa iba pang kabisera nito. Muli na naman siyang inatake nito. Ngunit sa pagkakataong yun ay tuluyan na siyang nakahuma at nakaipon ng enerhiya. Ibinalik niya rito ang atake nito kasama ng kanyang ibinatong kapangyarihan. Ito na naman ang bumulagta na paumbangol ito sa sakit na tumama sa matigas na bagay sa likod nito. Kung hindi ka madaan sa mabuting usapan, kung talagang gulo ang hanap mo, wala na akong magagawa pa. Siya na ang unang bumato ng kanyang kapangyarihan ngunit mabilis itong umilag. Hindi pa ngayon ang tamang pagtutuos. May kailangan pa akong gawin. Pasalamat ka dahil kung wala akong ibang gagawin, todas ka na ngayon sa akin. May kailangan pa akong pag-ipunan ng lakas. Adios. Hindi pa ako tapos sa iyo, bumalik ka rito. Akala ko ba matapang ka? Saan ka pupunta? Kung hindi ako kailangan ng apo ko, hindi ko tatalikuran yung tapang mo. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Bigla na lamang itong nawala sa kanyang paningin. Hindi niya gustong tapusin ang pagtutuos na yon kung hindi lamang siya naaawa sa apo nito. Kahit paano gusto niyang maisalba pa nito ang buhay ng bata. Kung pwede lamang na siyang gagawa ng paraan para gumaling ang apo nito. Kaso ay ito naman ang gumawa ng bagay na yon. Kaya ito lamang ang dapat na gumamot sa apo nito. Hindi yun kaya ng kahit sinong doktor. Kaya nga nagtataka siya kung bakit pumayag ang matanda na dalhin sa doktor ang bata. Marahil ay natakot ito nang malaman ng anak na kagagawa nito ang bagay na yon. Halos hindi rin siya natulog ng gabing yon. Hinintay niyang dumating ang anak at apo ni Lolo Pax. Gusto niyang masiguro na ligtas ang inosenteng bata na hindi naman sana nakasali sa away na yon. Sa pagmamatsyag niya hindi niya namalayang nakatulog na siya. Dala na rin marahil ng pagod dahil sa matinding batuan nila ng enerhiya. Sa unang pagkakataon ay tinanghali siya ng gising. Kundi sa mga pokpok ng martilyo at paglalagari ng kung anong bagay ay hindi siya nagising. Agad niyang napagtantuwang lahat. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan pero ramdam niya na nilalamon siya ng konsensya. Napabalikwas agad siya at sumilip sa labas ng bahay. Hindi nga siya nagkamali. Talagang kabaong ng bata ang ginagawa ng iba pang kapitbahay. Bayanihan ng mga ito sa paggawa. Hindi niya ito kasalanan. Kung nakinig lang sa kanyang lolo nito, hindi sana ito sasapitin ng bata. Maraming pasyente ang naghihintay sa kanya sa labas. Nakamasid sa mga ginagawa sa kabila. Agad siyang gumayak upang bumaba at harapin ang mga ito. Ngunit hindi pa man siya nagsisimula nang biglang lumapit si Lolo Pax sa kanilang kinaroroonan. Huwag kayong magtiwala sa matandang yan. Pinaslang niya ang apo ko. Bago mo sa akin ibato ang masamang gawa mo, tanungin mo muna sa sarili mo kung sino nga ba talagang may gawa. Ako ba o ikaw? Talagang matigas ang mukha mo. Ayaw mo pang aminin. Tignan nyo, yan ang magpapatunay kung gaano kasama ang matandang ito. Matagal nila akong naging albularyo, ano ka ba? Umayos ka at tanggapin ang pagkakamali mo. Sarili mo pa rin ang inuusig ng konsensya. Pilit mo pinagtatakpan ng maraming kasinungalingan. Galit na galit pa rin na tumingin sa kanya ito. Gustong-gusto na nitong sugurin siya ngunit kailangan nitong magpigil. Nakita ito ng anak nitong babae kaya nilapitan ito upang pauwiin. Tay, ano yan? Huwag kang manggulo. Nakakahiya sa kapitbahay at mga tao. Pasensya na kayo, Lolo Inkoy. Hingin pa umanhin ni Aling Tekya sa kanya. Ayos lang, naiintindihan ko ang iyong ama. Masakit mawalan ng apo. Kaya naghahanap siya ng pwedeng masisi. Naku po, tatay naman. Kaunting delikadesa naman po sa bibig niyo, tay. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Naku Tekya, huwag ka nang makialam pa kasi hindi mo alam. Ang matandang ito ang pumaslang sa anak mo. Siya ang kriminal na pumaslang sa aking apo. Tay, hindi natin pwedeng ibaling sa ibang tao ang ating pagkukulang. Pwede ba umuwi na tayo? Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon.
Lalo mo lang dinadagdagan ng problema ko. Intindihin mo na lang ang ama mo, nene. Matanda na rin siya. Tiyak na hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang apo. Yan na yata ang pinakamasakit na bagay na nangyari sa kanya, ang mawalan ng apo. Buti na lang talaga mabait kayo, Lolo. Naiintindihan niyo ang tatay. Anong mabait? Nagtatago siya sa likod ng malaking maskara niyang dyablo. Masama talaga ang matandang yan. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi siya nawawala sa baryong ito. Bakit? Kulang pa ba ang buhay ng apo mo na binalik ng sarili mong gawa? Hindi ka pa ba nadala sa karma na mayroon ka? Gulat na gulat si Aling Tekya nang marinig yon. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo, Lolo Inkoy. Anong sinasabi mo? Siya talaga ang dahilan kung bakit namatay ang iyong anak. Inatake niya ako ng kapangyarihan ng kadiliman. Ibinalik ko sa kanya. Ngayon ay pilit niyang ibinabalik sa akin. Tanga ba ako para tanggapin na lang ang kamatayan, gayong hindi ko pa kapanahunan? Masyado pang mahaba ang aking kandila dahil may misyon pa akong dapat tuparin. Dapat ko pang ituro sa iba ang karapat dapat na karunungan mayroon ako. Kaya sa pagmamatigas niya ayaw niyang bawiin ang atake, sa apo niya napunta. Ngayon ang apo niya na anak mo ang paglalamayan. Kuyom ang kamay ni Aling Tekya nang marinig yon. Hindi nito matanggap ang ginawa ng ama. Hanggang ngayon, Tay, hindi ka pa rin nagbago. Bakit ba hindi mo matanggap na hindi ka kagaling ang albularyo, na walang masyadong nagtitiwala sa iyo? Kasi nga, kahit sa puso mo hindi makikita ang tunay na kabutihan. Bakit pa ba kita binigyan ng pagkakataon na maging ama ko, na walang anak ko ngayon ng dahil sa iyo? Hindi makasagot si Lolo Pax. Masama ang titig nito kay Lolo Ingoy. Tinaasan niya lang ito ng kilay. Simula pa lamang ng pag-ani ng karma, kung hindi ito titigil sa kasamaan, ay mas lalo pa nitong ipapahamak ang sarili. Gusto mo kong ipahamak, gusto mo kong siraan, walang hiya ka. Ikaw, Tekya, mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin. Kung sino ang may atraso, Pax, siya pang galit. Ganun talaga ang panahon ngayon. Tama na, Tay, umalis ka na lang sa lugar nito. Pero wisyo ang dala mo kung ganyan ginagamit mo pa rin ang pagiging babaylan mo. Ang buong akala ko'y panggagamot na tunay ang gawa mo ngayon. Manggagamot naman ako Nanggagamot, pero ikaw din ang gumagawa niya sakit. Ang mga pasyente ko magaling na binigyan mo muli ng sakit para sabihin ikaw ang gumamot. Dahil pinipirahan ko lamang ang mga pasyente ko. Paano mo naatim na siraan ang kapwa mo? Ikaw ba ang sinisiraan o ako ang sinisiraan mo sa anak ko? Walang hiya ka, matanda ka. Wala akong sinisiraan, nagsasabi ako ng totoo. Ikaw, kung mabuti ka lang, marami ka pa sanang natulungan. Kung ginamit mo sa tamang kakayahang mayroon ka, kaso hindi mo ginagamit sa tama. Sarili mo lang din ang sinisira mo sa mga tao. Kung panggagamot ang misyon mo, huwag mo nang haluan pa ng negosyo. Tumahimik ka, Inkoy. Dahil kahit anong sabihin mo, hindi ako makikinig sa iyo. Buhay ko ito. Kapangyarihan ko ang hawak ko, kaya ako ang masusunod. Talagang hindi ka na nga nagbago pa, Tatay. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Bago ko pa isiwalat sa buong baryo ang maitim na budhi na tinataglay mo. Nanlilisik ang mga mata ng matandang si Lolo Pax habang tinititigan si Aling Tekya. May pagbabanta sa paraan ng pagtitig nito. Pagbabantaan mo rin ba ako? Gaya ng ginawa mo kay nanay noon? Hindi to sumagot bagkus ay walang imik itong tumalikod. Pagbaba nito ulit ng bahay ay bitbit nito ang lumang alporhas. Nasisidlan ng mga damit at iba pang gamit nito. Nanlilisik muli ang mga matang tumingin sa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay diretso nang umalis. Hindi mo ba pipikilan ng iyong ama? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kung hindi nga niya nagawang maawa sa apo niya, ako pa kaya na ilang beses na siyang pinagbigyan. Kaya siya hiniwalayan ng nanay dahil sa pagtanggap niya sa gawaing masama. Barang, kulam, tigal po, lahat na lang ng kasamaan sa ngalan ng pera at yaman. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Pinaslang niya ang nanay dahil iniwanan siya at hindi matanggap ang kanyang maling gawain. Nagsimulang maglandas sa mga luha ni Aling Tekya. Muli na naman itong sinariwa ang nakaraan sa buhay nito. Ramdam ni Lolo Inkoy ang sakit na nararamdaman nito. Ngayon naman ay anak naman ito ang naging biktima. Nanlumo si Lolo Inkoy habang inaanalisa kung gaano kasama ang nakasagupang babaylan. Mabuti na lamang at hindi katulad nito ang anak nito kung nagkataon na ito mismo magiging tagapagmana ng kasamaan ng ama.
Naging laganap sa baryo ang tungkol sa kwento ni Lolo Pax. Muling nalinis ang pangalan ni Lolo Inkoy. Ang hindi nila alam ay nag-iipon lamang ng enerhiya si Lolo Pax. Patuloy naman ang mabuting relasyon bilang kapitbahay nila Aling Tekya at ni Lolo Inkoy. Walang ideya na sa hindi kalayuan ay may isang pares ng mga mata na nagmamanman sa kanilang mga kilos. Tekya, pupunta ka bang tindahan mamaya? Makisuyo sana ako sa iyo, anak. Isang umagang tanong ni Lolo Inkoy kay Aling Tekya. Magandang umaga po, Lolo Inkoy. Ay opo, may ipapadala po ba kayo? Ayos lang naman po sa akin. Makikisuyo sana, Tekya. Magpapabili lang ako ng ulam. Heto, 2,000 sa iyo yan. Bali itong 100 ibili mo ng ulam mo, pakiusap. Lolo, ano yung 2,000? Suhol ba yan? Ayoko po, Lolo ha. Nakisuyo ka lang naman ng ulam, hindi mabigat na pakiusap yon. Bigay ko naman yan sa iyo. Ituring mo na lang akong ama. Wala din naman akong anak. Wala akong pamilya. Masyado kasing nakatuon sa panggagamot ang aking atensyon noong kabataan. Nakakahanga naman po ang dedikasyon niyo sa pagiging manggagamot, Lolo. Kung sana kagaya mo na lang ang aking ama, siguro ipinagmamalaki ko siya ngayon. Sa totoo lang ay ayoko rin ito noong araw kaso may mga bagay na naguudyok sa akin para pasokin na ang mundong ito at hindi ko pinagsisihan kailanman na inuna ko ang pagtulong sa mga taong may sakit kaysa sa aking sarili. Mamamatay ako may ligasiya sa mundong ito. At sana lang bago pa ako mawalay may maturuan man lamang ako. Napahanga lalo si Aling Tekya sa kanyang naging kwento. Hinangaan siya nito at mas lalong tumaas pa ang respeto sa kanya. Nung araw na yun ay hindi niya inasahan ang pagdalaw ni Lebiste. Tuwang-tuwa itong bitbit ang mga pasalubong para sa kanya. Lolo Inkoy, kumusta po kayo? Mukhang ang dami na namang nakapila, Lolo ah. Wala na bang matandang inggitin dyan sa tapat mo, Lolo? Pinalayas ng anak. Matagal na talaga masama ang gawain ng matandang yon. Isang babay lang sakop ng kadiliman. Sabi na nakakatuwa, bumalik na ang dating dami ng pila sa inyong kapilya, Lolo Inkoy. Oo, humingi rin sila ng tawad dahil napaniwala sila na matandang yon. Ang sabi ko naman ay biktima lang din sila. Napakabuti mo talaga, Lolo, nakakahanga. Yung iba siguro sasama ang loob, di ba? Pero ikaw, ginawa mo pang umintindi. Dapat lang naman, hindi perpekto ang tao. Kahit ako nagkakamali sa mga bagay-bagay, pero wag lang sa panggagamot. Kailangan kong ayusin dahil buhay ng tao ang nakataya rito. Kaya nga po ang daming nagtitiwala sa iyo, Lolo. Kasi alam namin na buhay namin ang prioridad mo at ang mahalaga sa iyo. Oo nga pala, Lolo, nanaginip ako kagabi. Isang lalaking napakaliwanag. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi at inutos niya sa akin. Basta ang naiintindihan ko dun sa misyon may dapat daw akong pasaning misyon. Nagaling sa ibang balikat. Hindi ko lang alam kung tama ang pagkakaintindi ko, Lolo, pero parang ganun yun. Nakakatuwa. Ibig sabihin pala may mapapasahan na ako ng pagiging albularyo ko, Libiste. Ikaw ang magiging tagapagmana ng mga gamit ko bilang albularyo. Matanda na ako, Libiste. Sabi ko ngay sana man lang may mapasahan ako ng kaalaman at kapangyarihang mayroon ako. Sayang kung dadalhin ko lang ito sa hukay. Masyadong maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Seryoso, Lolo? Ganyang misyon? Makakaya ko ba yan? Mukhang wala naman sa angkan namin ang pagiging manggagamot, Lolo eh. Walang imposible kapag nasa linya mo ang bagay na ito, Libiste. Kahit wala sa angkan o dugo mo, kapag Diyos ang magbibigay sa iyo ng misyon. Dinig ko kasi, Lolo, nakakabaliw sa ganitong misyon kapag inaaral. Nakakatakot yata yun eh. Kapag nasa linya mo gaya ng sinasabi ko, hindi mahirap sa iyong aralin ito. Magtiwala ka sa sarili mo at sa pananaw na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya tayo nagkakilala at kaya malapit ang loob ko sa iyo ay dahil ikaw ang tagapagmana sa misyon kong ito. Sa totoo lang, Lolo, noong unang beses na nagpagamot ako dito, sinabi ko talaga sa sarili ko na sana maging kagaya mo ko balang araw. Tingin ko kasi ang taas ng respeto sa iyo ng lahat ng mga tao kapag ikaw ang nanggagamot eh. Ganyan, hindi ko naman naramdaman ng bagay na yan. Hindi mo naman kailangang itaas ang sarili mo dahil lamang kaya mong pagalingin ang ibang tao. Maling-mali yun, Libiste. Tumango ang binata sa kanyang paliwanag at pangaral. Gusto niyang kausapin ng matagal ang binata, ngunit kailangan na niyang bumalik sa panggagamot. Maraming nakapila at kailangan na niyang balikan ng mga yon.
Tulungan na lang po kita, Lolo. Ako nang aalala sa iyo para naman hindi ka mahirapan. Ay magandang ideya yan. Kung wala kang trabaho sa ngayon ay baka maaaring puntahan mo ko dito sa araw-araw. Simulan mo na lamang ding aralin ang mga paraan ng panggagamot. Ayos lang ba yun sa iyo? Naku, gustong gusto ko po yan, Lolo. Sige po. Para nga aktual kong makita. Tama nga naman. Sobrang sabik nga itong matuto. Kinabukasan ay hindi pa sumikat ang araw ay nasa bahay na niya ito. Lihim ring natuwa si Lolo Inkoy. Samantalang wala silang kaidi-ideya na patuloy pa rin ang pagmamasid ni Lolo Pax sa kanila. Ilang buwan nang nakalipas, kahit papaano may natutunan na si Lebiste sa paraan ng panggagamot. May natutunan na rin itong orasyon, ngunit mahina pa rin ito at marami pang dapat matutunan. Isang umaga, mistulang ordinaryong si Lebiste pa rin ang kaharap ni Lolo Inkoy. Wala siyang ideya na nahipnotismo ito ni Lolo Pax isang gabi habang pauwi ito. Kaya sa araw na yon ay ibang Lebiste ang katuwang niya at kapansin-pansin ang pagiging tahimik nito. Gayunpaman ay hindi niya na yon alintana sa pag-aakalang may personal itong dinadala. Ang hindi niya alam ay lihim nitong binigyan ng bagong sakit ang kanilang pasyente. Lahat kaya muli na namang susubukin ang kanyang buhay. Kinabukasan ding yun ay puno siya ng sumbat at panghuhusga. Ang daming mas lumala pang karamdaman. Ang dalaway humantong pa sa kamatayan. Anong ginawa mo, Lebiste? Bakit parang hindi ikaw ang nakilala ko? Bakit mo ako ipinahamak? Bigla itong umalakak. Tinitigan siya ng masama. Pinanliitan ito ng mga mata ni Lolo Inkoy. Doon lamang niya napagtanto na may sanib ito. Hindi na si Lebiste ang may kontrol sa sarili nitong isipan. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Iniisip mo bang superior kang matanda ka? Anong akala mo may iisahan mo ko na matagal matandang hukluban? Matalino ka matanda ka, pero wala, sirang-sira ka na sa mga tao. Kahit ilang beses mo pa akong siraan, babangon at babangon pa rin ng totoo kong katauhan. Hindi mo ako matitinag, Pax, dahil walang kasamaan na nagtatagal sa mundong ito. Talaga, yung pamilya ng mga namatay na yon, tiyak ako maghahanap yun ng hustisya at ikaw ang sisisihin nila. Ngunit darating din ang araw na malalaman nila na ikaw pa rin ang nasa likod ng kasamaang ito. Kaya kung ako sa iyo, umalis ka na riyan sa katawan ni Lebiste. Alis! Umalakak lamang ito kaya sa galit niya ay inusalin niya ng orasyon ng kanyang palad. Tapos inilagay yon sa dibdib ni Lebiste. Naguhumiyaw ito sa sobrang init ngunit gusto pa rin itong labanan yon. Hindi mo ako mapapalabas sa katawang ito. Akin na ito. Nagmamatigas ka talaga matandang hukluban ka. Pwes, tiisin mo rin ito. Muli siyang umusal ng mas malakas na orasyon. Sa noo niya inilagay ang kanyang palad at sa pagkakataong yon ay mas lalo pa itong naguhumiyaw. Hindi ko bibitiwan ng katawang ito. Tumigil ka na dahil mahihirapan ka lang sa pagtataboy sa akin. Pagmamatigas pa rin nito. Mas lalo pa niyang diniinan ng kanyang kamay sa noo ng binata. Ayaw mo pa rin ba? Sige, kung gusto mong matusta ng tuluyan. Hindi naman ako mahirap kausap. Magmatigas ka lang dyan. Tama na. Titigil na. Oo na, suko na ako, parang awa mo na. Hiyaw pa nito. Hanggang sa tuluyan na itong bumitiw. Biglang nawalan ng malay si Lebiste. Nang magising ito'y nagtaka ito kung bakit walang pasyenteng nakapila sa kapilya. Wala ka bang maalala? Ano bang pakiramdam mo? Po, anong ibig niyo sabihin, Lolo? Maayos naman po ang pakiramdam ko. Ay hindi pala, parang nabugbog pero ayos naman. Hindi mo ba nakausap ang matandang si Pax? Wala kang kwento tungkol sa kanya? Ay oo nga po, naalala ko po yun, Lolo. Bigla na lamang niya akong binangga. Noong nagalit ako, bigla na lang siyang may inusal na kung ano. Tapos nun wala na akong maalala pa. Hindi sana niya ikukwento ngunit mapilit ito. Kaya napilitan siyang ikwento lahat. Kung paano sumanib sa katawan nito ang matanda at binigyan ng dobleng sakit ang mga pasyente. At ang malalim ay namatay pang iba. Napaiyak ito nang marinig yon. Sinisisi ang sarili. Ngunit pilit niya itong pinakalma. Hindi nito kasalanan ng lahat. Mahina pa ito at walang kakayahan na labanan
ang kapangyarihan ng babaylan. Nawalan ka na naman ng pasyente ng dahil sa akin. Muli na namang nasira ang imahe mo ng dahil sa matandang yon. Ano bang ginamit niya? Nakakainis. Naiintindihan ko naman yung Lebiste. Hayaan mo na lang ang mga taong malaman nila ang katotohanan. Noon namang wala pa rito ang matandang yan, hindi naman ako nagkakaroon ng masamang imahe. Tumanda na lang ako sa baryong ito. Hindi nangyaring naging masama ako sa tingin ng mga taong nakapaligid sa akin. Siraulo lang talaga yung matandang yon. Mainggitin pa. Lolo, kasalanan ko ito. Sana pala hindi na lang ako nagboluntaryong tumulong. Hindi pa napahamak ang serbisyo mo sa mga tao, Lolo. Hindi mo naman kasalanan yon. Hayaan mo na, gaya na sinabi ko. Hindi magtatagal at malalaman din ng mga tao ang nasa likod ng kasamaang ito. Ayokong pangunahan at ayokong linisin ang sarili ko sa aking pamamaraan. Ang Diyos pa rin ang gagawa nun. Paano naman kaya kung hindi natin lilinisin ang pangalan mo, Lolo, sa paanong paraan? Hindi mo na kailangang problemahin pa ang bagay na yon. Sa ngayon, ang pagtuunan natin ng pansin ay ang pag-aaral mo sa panggagamot. Salamat po, Lolo Inkoy. Hindi ka man lamang nagalit sa akin. Naging perwisyo pa ako sa iyo. Nakakahiya. Nagpapatawa ka ba? Paano ako magagalit sa iyo alam ko namang mabuti kang tao. Hindi mo kasalanan ng lahat. Maliwanag ba? Wala kang kasalanan. Hindi ka perwisyo sa akin. Maliwanag ulit. Sa susunod po, iwasan ko na talagang matandang yun. Hindi na ako makikipag-usap sa kanya para hindi na ako maisahan pa. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi na siya makakasalib pa sa iyo. Dahil ngayon tuturuan kita ng orasyon kung paano kontrahin ang kaluluwa ng masamang nilalang na gustong pumasok sa iyong katawan. Salamat po, Lolo Inkoy. Gusto ko rin po yan para hindi na ako madali pa ng mga masasamang babaylan. Pahamak eh. Hindi na siya nagpa-apekto pa sa problemang kanyang kinakaharap. Ang mahalaga sa kanya may pagpatuloy ang pagtuturo niya sa binata dahil ramdam niya ang paghina ng kanyang katawan. Masyado na nga siyang matanda kaya hanggat maaari ay gusto niyang malaman ng binata lahat ng kaalaman at lihim na karunungang mayroon siya. Samantala, nalaman ni Aling Tekya ang nangyari tungkol sa palpak na panggagamot kaya napasugod ito sa kanyang tahanan. Mukhang ang bango niyang ulam na dala mo, Tekya ah. Lolo, adobong sitaw po ito na may bagoong sa kapritong isda para may ulam ka sa hapunan mamaya. Nako, salamat, Tekya. Ang totoo'y minarinig akong chismis sa labas, Lolo. Nakakalungkot ngunit alam kong kagagawan na naman ito ni tatay. San kaya nagtatago ang isang yon? Parang nakabantay lang siya para umatake at magkalat ng kasamaan. Kahit kailan perwisyo at nakakahiya talaga itong si tatay. Narinig mo na pala tungkol sa pagkasirang muli ng aking imahe. Ako po ang humihingi ng paumanhin, Lolo Inkoy. Huwag ka mag-alala, gagawa ko ng paraan upang malinis muli ang iyong pangalan. Hayaan mo na, Tekya, darating din naman ang araw na yan. Hindi, Lolo, kasalanan nito ng tatay. Kaya ako ang gagawa ng paraan para maibalik muli ang tiwala ng mga tao sa iyo. Natutuwa ko sa iyo, Tekya. Napakalayo mo sa iyong ama. Hindi ako magiging kagaya niya, Lolo. Hindi. Tama yan, Tekya. Oo nga pala, bakit hindi mo nalang aralin ng pagiging albularyo? Tiyak akong mabilis kang matuto dahil nasa dugo mo ang pagiging babaylan. Bigla ng liit ang mga mata ni Aling Tekya. Tila ba'y inaanalisa nito ang utak niya at pagkatapos ay mabilis din itong nagdesisyon. Bakit nga ba hindi, Lolo Inkoy? Talaga, handa kang aralin ng pagiging manggagamot? Opo, Lolo, dahil ako ang kakalaban sa kasamaan ng aking ama. Sobra na itong ginagawa niya, masyado ng perwisyo sa mga tao. Ay, sa totoo lang tama talaga yung sinasabi mo. Kaso umaasa pa rin naman ako na kahit papaano ay magbabago pa yung tatay mo. Lahat naman may pagsisisi. Sa dami na ng mga pinaslang niya, tiyak akong wala ng pagsisisi pa sa puso niya, Lolo. Kaya kailangan na niya ng katapat. Pinanindigan na nga ni Aling Tekya ang kagustuhan na magkaroon ng kaalaman. Dahil din sa pagkakaroon nito ng dugong babaylan, ay mas mabilis pa itong natuto kaysa kay Lebiste. Sabay ito at ang binatang tinuturuan ni Lolo Inkoy. Kahit papaano'y masaya na siyang may dalawang nilalang na magmamana ng kanyang kaalaman at tiyak niyang magagamit ito sa tamang paraan. Habang nag-aaral si Aling Tekya ay palihim din ito ng babahay-bahay upang bawiin ang pagkasira ng imahe ng matanda. Dahil nga roon ay unti-unti na namang may pumupunta sa kapilya para magpagamot.
Galit na galit si Lolo Pax nang makita ang ginagawa ni Tekya. Hindi nito matanggap na sariling anak nito'y kontra sa paghahasik ng lagim na ginagawa niya. Isang araw ay pinuntahan nito ang anak upang bigyan ng disiplina at leksyon. Ang lakas ng loob mong magpakita pa sa akin pagkatapos ng ginawa mo. Bakit ba parang nakaanib ka na sa matandang yon? Ako pa rin ang iyong ama. Ikaw ang magmamana ng lahat ng kaalaman na mayroon ako. Kahit kailan hindi ko tatanggapin lahat ng mga bagay na mayroon ka. Hindi ako isinilang ng nanay para lamang maging masama. Pinanganak ako dahil ako ang babali ng sungay na mayroon ka. Anong dakas na mayroon ka para labanan ng kagaya ko, Tekya? Anak lang kita. Lahat ng gusto ko, yun ang masusunod. Ikaw ang magiging tagapagmana ng kapangyarihang itim na mayroon ako. Kahit si kamatayan hindi kayang ipilit sa akin na tanggapin ang bagay na yan, Tay. Umalis ka na bago pa ako tuloy ang makalimot na ama kita. Matapang ka. Anong ipinagyayabang mo? May kapangyarihan ka na rin ba? Tinuruan ka ng matandang yon. Nakakatawa ka naman. Nagpapauto ka sa matandang yon. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Maging taga-serbisyo sa mga tao? Mababa. Sobrang taas ng tingin mo sa iyong sarili. Pero anong ginagawa mo ngayon? Patagong sumasalakay. Patagong gumagawa ng kasamaan. Bakit? Gusto mo bang hayagan na? Gaya nito? Bumulagta si Aling Tekla sa sahig ng kanyang bahay nang bigla siyang batuhin ito ng malakas na kapangyarihan mula sa baton. Napakasama mo talaga, Tay. Sobrang sama mo. Ginagalit mo kasi ako. Kahit sinong ama kapag ginagalit pinapalo ang anak. At kahit sinong anak kapag nawawala na ng respeto sa magulang, nawawala na rin ng awa. Biglang inusal ni Aling Tekla ang orasyon para sa pagkontra sa pagkatao ng isang babaylan. Napahiya ito nang maramdaman ang bisa ng orasyon. Uminit ang buong katawan nito na tila balulutuing tinapay na isinalang sa apoy. Maaatim mo talaga akong paslangin, ha, Tekya? Kung ako nga maaatim mo, ako pa kaya nasagad na ang pasensya sa mga kasamaang ginawa mo? Kung ganon, hindi ko na rin kailangan na ituring kang anak kung wala ka rin lang ding respeto sa akin. Muli siya nitong inatake. Mas malakas sa pagkakataong yon kaya naguhumiyaw siya at tila pinipiga ang kanyang puso at hirap siyang huminga. Ano, Tekya, inaakala mo bang ganun lang kadali ang katulad ko? Alam kong hindi madali dahil kampun ka ni Satanas, ngunit sigurado naman akong hindi ka rin magtatagumpay dahil alagad ka ng dilim. Wala pa namang kasamaan na nagtatagumpay sa kanilang gawain, kaya kabahan ka na, Tay, dahil ako mismo ang puputol na yung sungay. Sa pagkakataong yun ay si Aling Tekya na naman ang umatake. Paikot-ikot ito sa sahig ng bahay, sumusuka ng dugo. Nakaramdam ng awa si Aling Tekya kahit sagad ang kasamaan ng kanyang ama. Iniisip pa rin niya na kung hindi dahil dito ay hindi siya mabubuhay sa mundong ibabaw, kaya tinigilan na niya ito. Umalis ka na, Tay. Hindi kita kayang paslangin. Ama pa rin kita sa kabila ng iyong kasamaan. Humalakak lamang ito sa kanyang sinabi. Hindi natinag. Napapunas na lamang ng kanyang luwa. Pakiwari niya hindi na niya amang may kontrol ng sarili nito, kundi kontrolado na ito ng kadiliman. Ang buong akala niya ililisanin na nito ang kanyang bahay ngunit nagkamali siya. Mas lalo lamang itong nagalit sa kanya. Muli siya nitong inatake. Sunod-sunod hanggang sa manghina siya. Kung ako hindi mo kayang paslangin, ikaw, kayang-kaya ko. Muli siya nitong inatake. Halos malugutan na siya ng hininga ngunit wala lamang yon sa matanda. Mas lalo pa yata itong nanggigigil. Tay, ano ba, itigil na natin ito? Bakit hindi mo na ako kaya? Pasensya na pero kailangan mo nang mamatay. Kung sagabal ka lamang din sa plano ko sa buhay, bakit pa kita bubuhayin? Wala ka talagang puso, Tay. Bakit pa ba ako naawa sa iyo? Sana pinaslang na lang talaga kita. Iyan ang pagkakamali mo. Kung inunahan mo na ako kanina pa, may pag-asa pa siya nang ikaw ang magtagumpay. Kaya lang ay tanga ka, kahit kailan ka talaga. Napaluha na lamang ito. Naghihintay ng ilan pang atake ng ama dahil wala na itong planong buhayin siya. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Lolo Engkoy na puno ng pag-aalala ang muka. Tekya, sinasabi niya nga ba't nasa panganib ka? Hayop ka, isa kang tunay na alagad ni Satanas. Sariling anak mo yan para paslangin mo.
Huwag mo akong pakialaman, tanda. Buhay ko ito at desisyon ko ito. Para sa ang naging anak ko nga ito kung wala rin naman pakinabang sa akin. Mabuti pang mamatay na lang siya. Atake sana itong muli, ngunit sa pagkakataong yon ay sinaluyo ni Lolo Inkoy. Ibinalik ang atake kay Lolo Pax. Pumalakak ito at kampanting matatalo sila nito. Nagsasayang lang kayo ng lakas. Kung ako sa inyo, sumuko na lamang kayo. Kahit humantong pa sa kamatayan ko, Pax, maisama lang kita sa hukay. Hindi ako papayag na magtagal ka pa sa mundong ito. Diyan ka nagkakamali, matanda. Dahil darating ang araw na kaming mga babaylan ang magiging pinakamataas sa mundong ito. Sa tingin mo ba, papayag ang Diyos na maghari-harian kayong mga masasama sa mundo? Ang masasama, lagi lang yang nagtatago sa dilim. Kaya huwag ka nang umasa na maging inyo ang liwanag. Kontrabida ka talaga, matanda ka. Ikaw ang una kong papaslangin imbis na ang aking anak. Inatake siya nito, ngunit bago pa ito tumama sa kanya ay madali niya yung naharang at naibalik dito. Naguhumiyaw ito sa sakit. Awang-awa si Aling Tekya na makita ang amang naghihirap at nasasaktan. Lalo pat malakas na kapangyarihan ng tumama rito. Dumugo ang bibig, ilong at tainga. Gayunpaman nanatili pa rin itong nakangisi at hindi nagpapatinag. Ay, magsisi ka, parang awa mo na. Hindi pa huli ang lahat para sa atin. Isa ka pang walang silbi. Kanina pa kita dapat na pinaslang eh. Inatake siya ng sariling ama gamit ang kapangyarihan ng hawak na baton. Ngunit hinarang muli yun ni Lolo Inkoy. Muling ibinalik sa katawan nito. Nag-uumiyaw ito sa sobrang sakit, ngunit hindi ito sumuko. Patuloy pa rin ito sa pagmamatigas. Inuubos ko sa pagbuhos ang huling lakas at kapangyarihan na mayroon ako. Mapaslang lang kitang matanda ka. Sabay bato nito ng kapangyarihan. Mabigat, mabagsik at halos hirap siyang labanan. Ngunit gaya ng ginawa nito, ibinuhos na rin niya lahat ng kanyang lakas, malabanan lamang ang puwersa at kapangyarihan na inilalabas nito. Matagal ang huling laban na iyon bago tuluyang bumulagta si Lolo Pax. Samantalang si Lolo Inkoy ay halos paralisado at hirap na igalaw ang buong katawan. Dumugo na rin ang kanyang ilong dahil sa tindi ng kapangyarihang inilabas niya. Ilang sandali pa ipinikit na nito ang mga mata nito. Ipinaba ang kamay na may hawak na baton at inilabas ang huling hininga na mayroon. Napasigaw ng buong lakas si Aling Tekya. Umalingaw-ngaw yon sa buong loob. Patay na ang ama nito. Tapos na ang kasamaan nito sa mundo. Pasensya na, Tekya. Kung hindi ko siya tatapusin, tayo ang tatapusin niya. Wala akong ibang pagpipilian. Naiintindihan ko, Lolo. Akala ko nga'y kaya ko siyang paslangin sa sarili ko mga kamay, pero hindi. Hindi ko kaya dahil ama ko siya. Pero ikaw kayang-kaya kanyang paslangin kasi kontrolado na ng dyablo ang kanyang utak at kanyang katawan. Yun na nga po, Lolo. Salamat sa pagdating mo. Kung hindi, tiyak na wala na ako kanina pa. Hindi na maawat si tatay. Wala na siyang awa sa akin. Papatayin niya talaga ako. Wala na siya. Ligtas ka na sa kapahamakan. Maging ang napakaraming buhay nang mayroon dito sa baryong ito. Oo nga po, Lolo. Humihingi ulit ako ng kapatawaran sa naging atraso ng tatay. Wala yun, Tekya. Umpisahan mo na lang ang bagong misyon mo. Alam ko magaling ka ng manggagamot. Nasa inyo na nilibiste ang lakas at kapangyarihan, kaya sa inyo ko naiiwan ang misyon na mayroon ako. Tatlo pa tayo magpapatuloy ng misyon, Lolo. Gusto ka pa naming makasama ng matagal ni Libiste. Gustuhin ko man, mukhang ramdam ko na wala na sa akin ang lakas, Tekya. Nasa inyo na. Ang buong akala ni Tekya ay literal na lakas at kapangyarihan lang. Yun pala'y susunod na ito sa kanyang ama. Katatapos lamang ng libing ni Lolo Pax nang madatna nila si Lolo Inkoy isang umaga na isa ng malamig na bangkay. Masakit ngunit para sa kanila ay isang bayaning may tuturing si Lolo Inkoy. Sinakripisyo nito ang sariling buhay. Mawala lamang ang mapamerwisyong nilalang sa mundo. Ang kwento ni Lolo Inkoy ay isang kwento ng isang magaling na albularyo na pilit ibinababa ng kasamaan, ngunit laging ipinapakita ng nasa taas na walang masihigit pa sa kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng liwanag ay hindi kayang labanan ng kapangyarihan ng dilim. Pinagpatuloy ni Libiste at Aling Tekya ang kaalaman galing kay Lolo Inkoy. Kaalaman na galing pa sa ninuno nito
nagpasalin-salin sa angkan at ngayon ay kumalat na sa ibang tao. Patunay na hindi lamang sa dugo maaaring may pamana ang mabuting gawa, kundi maging sa kapwa na gustong matutunan ang mabigat na misyon na ikinatutuwa ng nasa itaas. Gaano masinubok ng pagiging albularyo si Lolo Inkoy na natili siyang makalapit sa itaas. Hindi siya pinanghinaan ng loob dahil alam niyang ang Diyos pa rin ang magtatama para sa kanya sa lahat ng kabutihang nagawa niya. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.